Matinding baha dulot ng bagyong Ramil. Nagmistulang ilog ang ilang lugar sa Samar dahil sa rumaragasang baha. May mga sasakyan ding unti-unting tumagilid at nilamon ng baha sa Rojas City sa Capiz. Umabot pa hanggang leeg ang baha sa ilang bahay. Habang ang mga binahang residente, ginamitan na ng lubid para mailikas. Ang buong detalye sa hagupit ng bagyong Ramil. Alamin maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong persa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Baha sa Hagonoy, Bulacan, pinalala ng patuloy na pag-ulan. Mga residente, umaalma na lalo't malapit na rin ang undas. Bagyong Ramil, palayo na ng kalupaan pero nagpapaulan pa rin. Ang mga apektadong lugar, alamin. Bus driver at mag-asawa na videohang nag-aaway sa gitna ng kalsada sa Silang, Cavite. Driver ng UV Express na ng Araro sa Commonwealth, Quezon City, nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Pambato ng Pilipinas na si Emma Tiglao na uwi ang back-to-back round sa Miss Grand International. At umulan, bumagyo o bumaha, tuloy pa rin ang kasal para sa isang bride na itinawid sa rumaragasang baha sa Iloilo. Lubog sa baha ang ilang lugar sa bansa dahil sa walang patid na ulan na dulot ng bagyong Ramil. Nagsagawa ng rescue operation ng ilang lokal na pamahalaan sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Unti-unting nilamon ng tubig baha ang sasakyang ito sa Barangay Lawaan sa Rojas City, Capiz kahapon. Nagmistulang ilog na kasi ang kalsada dahil sa pagbaha. Naging pahirapan din ang pagdaan ng mga pampasaherong bus at iba pang sasakyan. Sa Barangay Lonoy naman, hindi na rin makausad ang ilang sasakyan dahil sa rumaragasang tubig. Tumirik ang isang van sa bahaging ito ng kalsada. Nagkasa naman ang rescue operation ng mga lokal na pamahalaan para mailikas ang mga apektadong residente. Isinama na rin nila sa paglikas ang kanilang mga alagang hayop. Sa bayan ng Daram Samar, nagmistulang ilog na ang lugar na ito dahil sa rumaragasang baha. Napilitan na rin gumamit ng lubid ang ilang mga residente para makatawid sa baha. Delikado kasi ang lakas ng agos ng tubig. Rumaragasang baha rin ang naranasan sa Barangay Calbayog sa San Isidro, Northern Samar. Itinaling maigi ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka para hindi anurin ng tubig. Makikitang aabot pa hanggang dibdib ang baha sa ilang bahagi ng barangay. Sa Eastern Samar, 2 mangingisda ang napaulat na nawawala sa mga bayan ng San Julian at Sulat. Ito ay sina Venelio Pombo at Junji Valera, parehong 30 anyos. Pumalaot sila kahapon ng madaling araw at hindi pa rin daw nakababalik hanggang ngayon. Umapaw ang spillway na ito sa Barangay Dianid sa Dipakulaw, Aurora dahil sa malakas na buhos ng ulan. Agad namang nagsagawa ng clearing operation ang lokal na pamahalaan. Passable na para sa mga light vehicle ang kalsada malapit sa spillway. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Mag-uundas pa man din pero lubog pa rin sa baha ang ilang sementeryo sa Hagonoy, Bulacan. Kaya ang ibang residente magtitirik na lang daw ng kandila kesa dalawin pa ang mga puntod ng mga namaalam nilang kaanak. Nasa frontline ng balitang yan, si Mondi Lopez. Sa araw-araw na pag-ulan at patuloy na pagtaas ng tubig, tila nakasanayan na ng mga taga-Hagonoy ang ganitong sitwasyon. Hindi na nga raw Hagonoy ang tawag ng ilan, baha, Gonoy na. Ang walang tigil na ulan ang sanhi ng pagtaas ng tubig sa ilog at kapansin-pansin, numinipis na rin ang floodwall ng ilog. Lubog na ang karamihan ng bahay. May ilang bahay naman na inabandona na. Pero may ilan ding nagpa-second floor para di tuluyang iwan ang tahanan. Sa Hagonoy East Central School, hindi pa rin ganap na humuhupa ang tubig baha, bagamat sinasabing kumati na ito. Pero paano na ang mga batang estudyante? Sa Barangay Santo Niño Bypass, apektado na rin ang kabuhayan ng mga mangingisda rito. Mistulang ilog na ang palaisdaan. Ito yung palaisdaan dito, kita nyo rin naman, mataas, konting ulan lang, pero malapit nang mabot dito sa pinaka-kalsada. So lubog na talaga yung palaisdaan. Taas! Natin, ayan. Sa Hagonoy Memorial Park, tuluyan ng lubog sa baha. Akala nyo mga lubog na bahay, pero yan yung mga museum. Hindi nyo na makikita yung yung nicho.
lubog na sila. Ito yung madalas na tinataasan, yung main road o yung kalsadang dinadaanan ng mga sasakyan ng mga tao. Ang mahirap dito, naiiwan yung mga nasa gilid. Tanong ng mga residente, paano nila madadalaw ang mga mahal nilang nakahimlay dito? Sabi ng ilan sa mga nakausap ko, halos hindi na raw nawawalan ng tubig ang lugar. Kaya't ilang taon na rin nilang hindi nadadalaw ang puntod na kanilang makaanak, gaya na lamang ni Lola Eder. Yung undas, paano po yun? Paano yung po sasalubungin? Siguro sa bahay na lang. At dahil sa lalim ng tubig, tanging mga tiking trek na lang ang kayang bumiyahe. Yung mga binago para di abutin ng baha ang motorsiklo at mga pasahero. So tingnan ano po dapat gawin ng gobyerno natin? Dapat po, yung mga flood control po nila talaga, ituloy na nila yung binatrabaho nila. Yung project nilang hindi natuloy, tuloy na po nila. Kasi kawawa po talaga mga mayan na Hagonoy. Sa bayan ng Hagonoy, matagal nang umaapaw ang tubig. Oras na rin sigurong umapaw ang malasakit at pagkilos ng mga namumuno. Mondi Lopez, News 5. Halos 8,000 pamilya na ang inilikas bilang paghahanda sa posibleng pananalasa ng bagyong Ramil. Katumbas yan ng higit 22,000 individual. Pawang mga taga-Calabarzon at Bicol Region ang mga pinalikas. Higit 3,000 pasahero na rin ang stranded sa mga pantalan. Halos 40 pantalan na ang nagkansela ng biyahe dahil sa banta ng bagyo. Sa iba pang balita, may itinalaga ng medical experts ang mga hukom ng International Criminal Court para suriin ang kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng ICC, mga eksperto sa forensic psychiatry, neuropsychology at geriatric and behavioral neurology ang mga ito. Sila ang titingin kung totoo bang hindi na kayang humarap ni Duterte sa mga paglilitis. May hanggang October 31 sila para isumite ang resulta ng medical assessment. September 8 nang ipinagpaliban ng confirmation of charges hearing ng dating Pangulo dahil umano sa iniindang mga sakit. Bago nito, ibinasura ng korte ang hiling na pansamantalang kalayaan ni Duterte. Naharap sa kasong crimes against humanity ang dating Pangulo dahil sa madugong war on drugs. May banat ang palasyo kay Vice President Sara Duterte matapos nitong questionin ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Matatanda ang sinabi ng bise na hindi na raw dapat pa naglunsad ng bagong komisyon ng Office of the President. Ginamit lang daw sana ng Pangulo ang kanyang confidential funds para sa isang internal investigation. Pero sagot dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ano raw ba ang alam ni VP Sara sa pagpresenta ng mga tunay na ebidensya na hindi peke at gawa-gawa lang. Tanong pa ni Castro sa bise, ano raw ba ang kinatatakutan niyang mabunyag sa ginagawang investigasyon ng ICI. Ayon kay Castro, kaawa-awa ang mga taong naturingang public servant pero puro haka-haka lang ang sinasabi para makapanira sa gobyerno. Kalaboso ang dalawang Chinese national na iligal na nagpapatakbo ng isang cosmetic clinic sa Taguig City. Narito ang Express Report ni Brian Castillo. Biglang natigil ang isinasagawang treatment sa cosmetic clinic na ito sa Taguig City nang pasukin ng mga pulis. Ang kanilang target, ang dalawang Chinese na iligal umanong nagsasagawa ng medical treatment tulad ng facial injection, lalo't wala silang kaukulang lisensya. Ikinasa ang operasyon matapos ang ilang linggong pagmamanman ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Nasamsam mula sa klinika ang iba't ibang vials ng injectable substances, cosmetic product at iba pang equipment. Ayon naman sa Philippine Society of Cosmetic Surgery, nakababahala ang dumaraming bilang ng mga nagpapanggap na eksperto sa Pilipinas, lalo na ng mga dayuhang hindi lisensyado. Makikita mo na agad sila sa social media and they're marketing their services and proud pa silang ipakita ng gagawa sa kanila foreigners. Ang masaklap pa, maraming tumatangkilik sa kanila. Bukod kasi sa mura, tiwala silang maayos ang serbisyo porket banyaga ang gagawa. Pero ang ending, ilang insidente na nauwi sa komplikasyon. Kaya payo ng mga eksperto, huwag i-consider ang price sa treatment ninyo. You have to consider yung credential ng gagawa sa inyo. They have to be well-trained, they have to be licensed in the Philippines. Ang akala mo nagaganda ka baka lalo pang makakasira sa itsura ninyo. Mahaharap ang mga naarestong Chinese sa reklamong paglabag sa Medical Act. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.
Kaunting ginhawa para sa mga kapatid nating motorista, posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa darating na linggo. Tinatayang matatapyasan ng hanggang piso kada litro ang singil sa diesel at hanggang 20 centavos kada litro naman sa gasolina. Nauna nang iniulat ng Department of Energy na naapektuhan ng pagdaigdigang presyo ng krudo dahil sa pangamba sa oversupply mula sa OPEC, Amerika at Russia at ang pagbaba ng outlook ng International Energy Agency. Hirit ulit ang ilang transport groups ng 2 pisong dagdag pasahe. Sa kanilang petisyon, hiniling nila na gawin ng permanente ang pisong provisional fare hike na ipinatupad noon pang October 2023. Hiling din nila magdagdag pa ng piso para makabawi ang mga tsuper at operator sa laki ng kanilang gastusin sa petrolyo at gulong at iba pang pyesa ng jeep. Sa ngayon, nasa 13 pesos ang minimum na pasahe sa traditional na jeep at 15 pesos naman sa modern jeep. Kung maaprubahan ang petisyon, madadagdagan ng mga yan ng 2 piso. Target daw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na makapaglabas ng desisyon ngayong buwan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kanya-kanyang paghahanda na mga LGU sa Metro Manila para sa hagupit ng Bagyong Ramil. Sa Quezon City, nagsagawa na ng preemptive evacuation sa mga lugar na posibleng pinakatamaan ng bagyo. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Kari Cator. Kari, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon sa kinalalagyan mo sa QC? Naka-alerto na nga ang iba't ibang lokal na pamahalaan ngayong nakataas ang signal number 2 dito sa Metro Manila, sa Quezon City na kinaroroonan natin ngayon, na isa rin sa mga inaasahang pinakatatamaan ay nagkaroon na nga kagabi pa lang ng preemptive evacuation sa 5 barangay. Kabilang dyan ang Tatalon, Del Monte, Santo Domingo, Rojas at Katipunan kung saan madalas daw binabaha lalo tuwing malakas ang ulan. Sa ngayon, wala naman daw naitalang pagbaha sa kahit saang lugar. Pero 10 pamilya o halos 30 katao ang nananatili pa rin sa evacuation center sa Tatalon. Sa barangay San Isidro, Labrador, isang puno rin ang bumagsak sa lakas ng hangin. Agad naman daw itong pinatanggal ng mga otoridad. Bago pa man isa ilalim sa signal number 2 ang Metro Manila, buong puwersa na ang paghahanda ng Incident Management Team at Response Cluster ng QC Disaster Risk Reduction and Management Office. Naglagay sila ng mga staging area o mistulang satellite office sa iba't ibang distrito. Yan daw ay para mas mabilis makaresponde sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Ikinalat din ang kanilang rescue at response assets. Patuloy raw ang pagbabantay ng mga otoridad hanggat hindi tuluyang nakakalabas ng bansa si Ramil. Sa ngayon, pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan dito sa Quezon City at maghapon, ganyan ang nakita natin na lagay ng panahon dito. Makulimlim at pahinto-hinto o mayat-maya nga ay lumalakas, sumihina at nawawala ang pag-ulan. Pero sa kabila niyan, ang paalala sa ating mga kapatid ay huwag pa rin magpakampante kahit na medyo umokay na nga yung lagay ng panahon ngayon o papagsu-bugso na lang ang ulan. Mabuti na raw na mag-ingat at maghanda pa rin lumikas kung sakali. Balik sa'yo. Patuloy kayong mag-iingat dyan. Nag-uulat mula sa Quezon City. Maraming salamat, Kari Cator.
Weather update tayo mga kapatid. Ang bagyong Ramil po ay nandito na sa may West Philippine Sea. Kahapon nga yan ay naglandfall sa may Gubat, Sorsogon. Binaybay niyan ang Bicol region sa Magdamag. Nakarating po yan ng Alabat, dyan po sa may Quezon. At muling naglandfall sa may Mauban, Quezon. Dumaan po yan sa katimugang bahagi ng Metro Manila. At dumaan din po yan sa may Manila Bay at lumabas ng West Philippine Sea via Olonga po. At sa kasalukuyan, ito po ay huling namata ng pag-asa sa lying around 85 kilometers west-northwest ng Iba, Zambales. Ito pong bagyong Ramil ay may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsok umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour palayo na sa ating landmass or kalupaan. Ito po mga area sa Mindanao, maliwalas po ang panahon natin dyan at dito naman sa Visayas, nababawasan na po ang epekto ng bagyong Ramil dyan. Ganun din po ang ilang bahagi ng Bicol region at Calabarzon. Pero yung kanyang panglabas sa kaulapan, although palayo na po yan, meron pa rin po tayong mga epekto niyan dito po, particularly sa western section ng Luzon. Dahil po dyan, nakataas pa rin po ang orange rainfall advisory ng Pag-asa. Ibig sabihin po niyan, posible po yung mga heavy at kung minsan intense rains pa rin sa mga areas ng Zambales, Bataan, kasama po dyan ng Pangasinan, Tarlac, Pampanga at area po ng Batangas. Samantala, meron din po tayong mga katamtaman at kung minsan malalakas sa pagulan sa mga areas ng Occidental Mindoro, Palawan, kasama po dyan ng Antique, Cavite, Aurora, Isabela, Bulacan, La Union, Ilocos Sur, kasama po dyan ng Ilocos Norte, Cagayan, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra at Apayao. Kasabay po ng unti-unting paglayo ng bagyong Ramil, mababawasan din po ang ating pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Bukas, dito sa Metro Manila, maula pa rin po ang panahon natin at meron pa rin po tayong mga pagulan dulot ng bagyong Ramil. Pero bukas po, mas magiging maaliwalas ng ating panahon. Makakasa na po tayo ng magandang sikat ng araw, lalong-lalo na sa tanghali. Pero pagsapit po ng hapon, ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong dahil posible pa rin po yung ating mga tinatawag na afternoon showers at thunderstorms. Bagamat palayo na po ang bagyong Ramil, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto nito ngayong araw, lalong-lalo na sa mga posibleng flash floods at landslides. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Natabunan ng gumuhong lupa sa Bukidnon, Davao Road ang mag-asawang senior citizen na pauwi lang sana sa kanilang bahay. At live nga mula sa Quezon, Bukidnon, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano na bang update doon nga sa dalawang senior citizen? Nikki, hindi pa rin nakikita ang dalawang mag-asawang senior citizen na biktima ng landslide dito nga sa National Highway ng Davao, Bukidnon Road. Bukod dyan, hindi pa rin pinapadaanan ang kalsada dahil sa tindi ng pinsala sa nangyaring landslide kagabi. Kita sa drone video na ito ang lawak ng gumuhong lupa sa National Highway ng Davao-Bukidnon Road sa bayan ng Quezon, Bukidnon. Higit 200 metro ang lalim nito. Dahil sa landslide, sinara na ang naturang kalsada sa lahat ng klase ng sasakyan. Nasa 6 lanes itong bahagi ng Davao-Bukidnon Road dito sa bayan ng Quezon. Dahil sa nangyaring landslide, halos 5 lanes nito ang nilamunan ng lupa. Na-stranded naman ang mga bus sa magkabilang dulo ng nasirang kalsada. Ang mga motorsiklo naman sa gilid na ng bundok dumadaan makatawid lang sa gumuhong kalsada. Natabunan naman ang gumuhong lupa ang isang tricycle o bao-bao na tiyempong dumaan sa kalsada na mangyari ang landslide. Sakay nito ang mag-asawang senior citizen na sila Ellie at Thelma Ubatay. Pauwi na sana sila sa kanilang bahay galing sa pagtitinda ng mga gulay. Hinahanap rin sila hanggang ngayon. Kaya labis ang hinagpis ng kanilang anak. Tumulong na din siya sa paghuhukay at paghahanap sa kanyang magulang. Medyo masakit patanggapin ang nangyari. Kailangan na lang naming isipin na disgrasya yung nangyari. Sana makita na yung kanilang mga katawan. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Kung pupunta ng Tagum City mula Cagayan de Oro City, pwedeng dumaan sa Junction Sayer Highway Poblacion via Kapalong Talaingod Valencia Road. Nikki, kung makikita nyo dito sa aking likuran, ito yung mga pampasaherong bus at iba nga sasakyan na na-stranded dito dahil sa nangyaring landslide. Ilang metro lang din mula dito sa ating kinatatayuan doon sa pinangyarihan ng insidente. Sa ngayon, Nikki, ay inihinto muna ang nangyaring search and retrieval operation para sa dalawang biktima dahil gumagabi na at medyo delikado na mangyari ulit ang naturang landslide.
Bukas ng umaga, ipagpapatuloy ang paghahanap sa dalawang mag-asawang senior citizen na biktima. Nikki. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Bril Montalvo. Sa ibang balita, nagkapisikalan ng isang lalaki at isang bus driver sa gitna ng daan sa Cavite. Uminit daw ang ulo ng lalaki nang murahin ng bus driver ang kanyang misis. Pero ang driver ng bus, nag-init lang ang ulo dahil nabangga siya ng babae nagmamaneho. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Panay busina na ang mga sasakyan sa paligid dahil sa pagbigat ng trapiko. Pero di yan alintana ng dalawang lalaking nag-aaway sa kanto ng East-West Road at Aguinaldo Highway sa Silang Cavite. Sa viral video, kitang tinuhuran ng lalaking nakaitim ang kaaway niyang bus driver. Sinubukan ng babae pigilan ang kanyang asawa, pero ayaw magpaawat ng lalaki at pilit pa ring sinusugod ang bus driver. Ang puksaan na yan, nag-ugat sa pagdikit sa bus ng pickup truck na minamaneho ng babae, sakay ang kanyang asawa. Ayon sa report ng pulisya, pagdating ng dalawa sa intersection ng East-West Road, bahagyang kumana ng pickup, kaya nabangga nito ang bahagi ng bus. Nasira ang bumper ng pickup, habang gasgas naman ang tinamo ng bus. Accordingly, pagbaba ni bus driver, minura niya yung babaeng driver ng sasakyan. Then, habang nagkasagutan pa is bumaba na nga yung dalawa at sinugod na ni lalaki, nung husband, yung driver, at nag-inflict na nga ng bodily harm, physical harm. Ayon pa sa pulis, nagtamo ng minor injuries ang bus driver. Nagkaaregluhan na ang dalawang panig. Magbabayad daw ang mag-asawa ng 18,000 pesos para sa sira sa bus at 40,000 para sa moral damage. Sasagutin din daw nila ang pagpapa-hospital ng bus driver. Naipaalam na rin daw ng pulisya ang insidente sa Land Transportation Office. Kaya tanong pag-sway namin kay victim to pursue or to press charges against the suspects, he declined, citing na ayaw na niyang palakihin yung problema, ayaw na niyang maabala kasi nagtatrabaho lang siya. Nakausap ng News 5 sa telepono ang bus driver, bagamat tumanggi muna magpa-interview. Nabanggit niyang pinag-iisipan pa niya kung itutuloy niya ang pagsasampa ng kaso. Sinusubukan pa ng News 5 na makuhanan ng panig ang mag-asawang sakay ng pick-up. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nagpositibo sa iligal na droga ang UV Express driver na nakapatay matapos araruhin ng mga sasakyan sa tabing kalsada sa Commonwealth, Quezon City. Patong-patong at mas mabibigat na rin ang mga kasong haharapin niya. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Viral ang pang-aararo ng driver ng UV Express na yan sa Commonwealth Biyernes ng umaga. Napuruhan ng pagewang-gewang na sasakyan ang mga nakaparadang motor sa tabing kalsada. Isang sasakyan at 13 motorsiklo ang nadamay. Arestado ang 51 anyos na driver na kinilalang si alias Ruel. Lumabas na rin ang resulta sa drug test ng driver. Positive sa shabu. Ayon sa mga pulis, paulit-ulit daw niyang sinabi na hindi niya maalala ang mga nangyari bago ang insidente. Based po sa investigation natin, wala namang negligence and kumbaga may intent na talaga siya na i-harm yung mga pinangga po niya. Kasunod nito, nadagdagan pa ang kasong kinaharap niya. Bukod sa murder at frustrated murder, sasampahan din siya ng paglabag sa Drunk and Drug Driving Act, malicious mischief at disobedience to authority. Ayon sa batas, hanggang 2 dekadang kulong at multang hanggang ₱250,000 ang maaaring kaharapin ng driver. Nirevoke na rin ang lisensya niya. Ibig sabihin, habang buhay na siyang hindi makakapagmaneho. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Natagpuan na ang bangkay ng 12 anyos na babaeng nalunod habang naliligo sa Sitio Pisang River sa Santa Maria, Bulacan. Na-recover ang labi ng biktima bandang tanghali kahapon. Sa inisyal na ulat ng PNP, naligo ang biktima sa ilog kasama ang kanyang mga kaibigan nitong Biyernes. Napadpad sa malalim na bahagi ng ilog ang dalagita at bigla na lang daw lumubog. Naging pahirapan pa ang paghahanap ng rescuers sa biktima dahil sa malakas na agos ng tubig. Tumanggi na ang pamilya ng biktima na isailalim sa autopsy examination ang labi ng dalagita. Niyanig naman ang magnitude 5.6 na lindol ang Caguait, Surigao del Sur kagabi. Naramdaman ang pagyanig na umabot sa intensity 4 sa Bislig City, Surigao del Sur.
Intensity 1 naman ang naramdaman sa Davao City. Ayon sa PHIVOLCS, aftershock ito mula sa magnitude 6 na lindol na yumanig nga sa probinsya noong October 11. Posible ang magdulot ng pinsala sa ilang lugar. Hindi lang ang mga residente ang apektado ng lindol, kundi maging ang mga hayop. Sa Cebu, isang animal relief operation ang isinagawa matapos ang magnitude 6.9 na lindol doon. Pinangunahan niya ng iba't ibang animal welfare groups sa tulong ng LGU. Pinakain nila ang mga aso at pusang kalye. Namigay rin sila ng pagkain para sa mga alagang hayop ng mga residente. Bukod sa pagpapakain, nagsagawa rin ang grupo ng Animal Medical Mission, anti-rabies vaccination at libreng pagkakapon para sa mga hayop. Susunod, nanay, tinaga ng sariling anak. Nakaligtas kaya? NU Bulldogs na panatili ang mainit na ratsyada sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament. At Pilipinas panalo ulit sa Miss Grand International 2025. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nagprotesta ang ilang US citizens laban kay US President Donald Trump. Nagtipon-tipon sila, dala ang mga placard sa lansangan ng Los Angeles, California na tinawag nilang No Kings Protest. Mariin nilang tinututulan ang anilay pagiging diktador ni Trump. Ayon sa mga organizer, inaasahang aabot sa milyon ang makikiprotesta sa Amerika mula New York at Chicago hanggang Portland at Seattle. Noong Enero nang muling maupo si Trump sa pwesto, nagpataw siya ng mas mahigpit na patakaran sa immigration, trabahong federal at nagbanta rin siyang kaltasan ng pondo ng mga universidad dahil sa kaliwat kanang aktivismo. Bibitiwan na ni Prince Andrew ang paggamit ng kanyang titulo bilang Duke of York. Kasunod yan ng batikos na natatanggap niya tungkol sa kanyang pag-uugali at kaugnayan sa yumaong American sex offender na si Jeffrey Epstein. Pero sa pahayag niya nitong Biyernes, muli niyang pinabulaan na ng mga paratang laban sa kanya. Bukod dyan, nadawit din si Prince Andrew sa umano'y pakikipag-ugnayan sa isang Chinese spy na isa sa mga naging malapit daw niyang kasosyo sa negosyo. Pero paglilinaw ni Prince Andrew, pinutol niya raw ang kanyang koneksyon sa nasabing negosyante. Si Prince Andrew ang bunsong kapatid ni Prince Charles at ikalawang anak ni yumaong Queen Elizabeth. Na-upset ng Adamson Soaring Falcons ang USD Growling Tigers sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament. Depensa ang naging sangkala ng Adamson para makabuo ng bentahe. Napanatili nila ito hanggang sa makuha ang 69-59 na panalo. Top scorer para sa Adamson si AJ Franzman matapos ang 18 puntos. Tinapos ng Falcons ang unang round ng eliminations na may 3-4 win-loss record. Habang ikalawang talo ito ng UST sa 7 laro. Samantala, nagawang kumapit ng NU Bulldogs para makuha ang 71-66 overtime win kontra sa Ateneo Blue Eagles. Nabura ang 18 puntos na lamang ng NU sa 1 punto ng laro. Pero nagising naman sila pagdating ng OT para masiguro ang panalo. Gumawa ng 13 points, 10 rebounds, 8 assists, 2 steals at 2 blocks si Jake Figueroa para sa Bulldogs. Nanatiling top seed ang NU matapos ang ika-6 na panalo sa 7 laban. Ang Ateneo naman, ikatlong sunod na talo na matapos ang 4-0 start sa season. Target makuha sa Gilas, Pilipinas si forward Jamie Malonzo para sa paparating na Southeast Asian Games. Tatawagan daw siya ni Gilas coach Norman Black. Kamakailan lang ay binitawan na siya ng Kyoto Hanarese ng Japan B-League matapos lang ang 5 laro. Nauna nang sinabi ni Malonzo na 100% healthy siya at may kausap na raw na ibang B-League teams. Sa ngayon, may 11 players nang nag-commit sa pambansang koponan ayon yan kay Black. Gaganapin sa Disyembre ang SEA Games kung saan defending gold medalist ang Pilipinas sa men's basketball.
Another historic win for the Philippine pageantry. Wagi ulit ang Pinay sa Miss Grand International. Kinoronahan si Emma Tiglao bilang Miss Grand International 2025 na idinaw sa Bangkok, Thailand kagabi. Ang Pinay rin na si Miss Grand International 2024, si Jacob Piazza, ang nagbigay ng korona kay Emma. First runner-up naman ang pambato ng Thailand na si Sarunrad Pwaghipa. Second runner-up naman ang Spain, third runner-up ang Ghana, at fourth runner-up ang Venezuela. Lubos naman ang pagpapasalamat ni Emma sa lahat ng sumuporta sa kanya. Philippines! We made history! I just want to say thank you to all the Filipino people. In your bayanihan spirit, we made it. Maraming salamat po. Susunod, nanay sa Samar, tinaga ng sarili niyang anak. At hey, superstar Ji Chang-wook, may nakakakilig na mensahe sa Pinoy fans. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sugatan ng isang nanay sa Lawang, Northern Samar matapos tagain ang sarili niyang anak. Ayon sa investigasyon, galing daw sa kabilang bayan ang mag-ina. Nang makauwi sa kanilang bahay, bigla na lang nanaga ang 35 anyos na suspect gamit ang isang itak. Natamaan sa tenga ang 58 anyos na biktima. Pero nakailag din siya sa mga sumunod na pananaga at nakahingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Ayon sa mga pulis, may problema umano sa pag-iisip ang suspect. Naaresto siya sa isang hot pursuit operation pero hindi na inireklamo ng nanay. Nagpapagaling na rin ngayon ang biktima dahil nga sa tinamong sugat. Patuloy raw ang pagpapatayo ng emergency detour bridge sa Cagayan na magsisilbing alternatibong daan matapos bumigay ng Pigatan Bridge. Ayon sa Department of Public Works and Highways, nasa 34% na ang completion rate ng tulay sa ika-10 araw ng pagpapatayo rito. Pinamamadali na raw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang konstruksyon nito para mapagaan ang trapiko sa lalawigan. Maalalang bumigay ang Pigatan Bridge noong October 6 dahil lumagpas umano sa kapasidad ng tulay ang bigat ng mga dumaang truck. Samantala, pinaghahanda na ni Pangulong Bongbong Marcos ang bawat pamilya ngayong sunod-sunod na nga ang mga sakuna sa bansa. Mungkahin ng Pangulo, magplano na raw dapat ang bawat pamilya sa mga hakbang kapag may sakuna. Alamin daw dapat ang evacuation centers, makipag-ugnayan na sa mga kapitbahay at turuan ng mga bata sa disaster preparedness. Ihanda rin daw dapat ang go bag sa bawat tahanan. At higit sa lahat, mag-ingat daw sa fake news na kumakalat online tuwing may sakuna. Manatili raw makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Higit sa pagbangon o pagresponde, mas mahalaga ang maging handa. Likas sa ating bansa ang mga sakunang ito, kung kaya't kailangan ay likas rin sa atin ang mga paalalang aking nabanggit. Di lang tumutugon sa sakuna, natututo sa mga aral ng bawat sakuna. Mas marunong at mas maagap na ang bagong Pilipinas. Isang Gen Z ang katuwang ngayon ng ilang ahensya ng gobyerno para maisapubliko ang proseso ng pambansang budget. Sa pamamagitan niya ng tinatawag na blockchain technology na isinusulong din sa Senado. Ano nga ba ang blockchain? Alamin sa report ni Bea de Guzman. Alam niyo ba kung saan takot ang mga corrupt officials? Sa blockchain. Put the budget in the blockchain. Ano nga ba ang nailalagay doon sa blockchain? At paano nagiging transparent ang budget ng government gamit ito? Usap-usapan online ang blockchain technology, lalo na nang nagpanukala si Senator Bam Aquino na gamitin ito para raw mas malinaw at bukas sa publiko ang paggamit ng pondo ng gobyerno.
Pero ano nga ba ang blockchain technology? Sa usapin ng national budget, isipin na lang natin na lahat ng proyekto at perang ginagalaw ng gobyerno ay nakasulat sa isang digital notebook na bukas sa publiko. Walang sino man ang pwedeng magbura ng mga naitalang impormasyon. Kung may kailangan mang baguhin, may malinaw na record kung sino ang nagbago, kailan at ano ang binago. Kaya sa pamamagitan ng blockchain, mas madali sa bawat Pinoy na busisiin ang galaw ng pondo ng bayan. Isa sa mga aktibong nagsusulong ng blockchain ngayon ay ang 23-year-old Gen Z na si Jello Wong. Siya ang pinakabatang resource person sa nakaraang pagdinig sa Senado. Graduate ng entrepreneurial management pero nahimok sa blockchain tech dahil sa cryptocurrency. Inisip ko sa sarili ko, paano ko ito ma-apply sa Pilipinas? Or how can I build something na pwede kong i-apply dito? Hanggang sa nitong pandemic, nakabuo si Jello ng NFT marketplace at nakatulong sa mga artist na makabenta. Doon namin na-discover na yung technology pwede din palang gamitin for enterprises and government use on an institutional level. Naging katuwang ni Jello sa pagbuo ng blockchain ventures si Paul Suliman, 35-year-old millennial. Na-realize ko na pwede palang gamitin to for anti-corruption. Our vision is to onboard Filipino to a decentralized internet, which is what we call Web3. But sinabi namin, hindi mangyayari if the government will not participate. Mga kapatid, isa sa mga successful projects na nagawa na nila Sir Jello ay itong blockchain.dbm.gov.ph. Hindi kailangan ng account para magkaroon ng access. Lalabas na dito yung lahat ng departments. There you go. So, pwede nating tingnan, kunwari, itong mainit na DPWH. Sa mga dokumento, nakasaad ang proyekto, ahensya, layunin, opisina, at ang nakatalagang budget at release date. So Sir Jello, currently, ito yung open to the public, no? Ano po yung future plans natin to improve yung system natin? Gusto po namin mag-integrate ng AI that will be able to, para ma-interpret po yung data and magkaroon ng analysis yung AI. Yung AI, i-assist niya yung citizen to see and to monitor and to audit yung mga documents po na to. So, ang maganda doon, mga kapatid, yung AI mismo na makakatulong para mahanap ka agad at magkaroon tayo ng pang-unawa o insights doon sa mga nakalagay dito. At makikita kung saan ba talaga mismo doon sa document nanggaling yung information. Galing. Umaasa sina Jello at Paul na maipapasa ang panukala ni Senator Bam sa blockchain. Bagaman aminado silang hindi ito silver bullet solution, mahalagang simula pa rin daw ito sa mas transparent na pamahalaan. Bea de Guzman, News 5. Balik bansa na ang K-drama actor na si Ji Chang-wook kasama ang ilan pang K-pop at P-pop groups sa isang fan meet event. Mapapanood na rin natin siya sa kanyang upcoming series na The Manipulated. Nasa frontline ng balitang niya si News 5 Entertainment correspondent Von Belinario. Hi! Kamusta po kayo? Salamat po. Oppa Ji Chang-wook is back! Isa siya sa mga headliner ng anniversary event ng isang wellness company sa Mall of Asia Arena. Kasama ng K-drama superstar sa fan meet, ang K-pop group na NTX at ang ating nation's girl group na BINI. At bago magpasaya ng fans, nakachikahan pa natin sa MediaCon ang bigating K-drama actor. I think the biggest factor is the love from our fans. Whenever I see their faces of their love for me, that actually brings me the desire for me to come back here in the Philippines. And also looking how they're hospitable they are and their positive looks and their cheers. Whenever I encounter them, I kind of feel that I want to come back here in the Philippines. Pangatlong beses na niya sa Pilipinas, kaya naman may sweet message din siya sa mga Filipino fans. First of all, thank you so much for your countless love. And I hope you could always look forward to me because I'll be working hard to be a better individual and also working on a better projects for you guys. And speaking of Ji Chang-wook, malapit na natin siyang mapanood ulit sa kanyang Disney Plus series na The Manipulated. Tungkol naman saan kaya yan? So it's an action drama where he does a very revenge out of that prison.
Bukod dyan, sumikat din si Ji Chang-wook sa mga hit series gaya ng Empress Ki, Healer, K2 at Gangnam B-Side. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Attention, Pinoy K-drama fans, magkakaroon na ng Philippine remake ang Korean hit series na Itaewon Class. Base sa report ng Korea Times, kumpirmado na ang local production ng 2020 hit K-drama sa Pilipinas at Vietnam. Ilan sa South Korean stars na bumida sa hit series ay sina Park Seo-joon, Kim Da-mi, Kwon Nara, Lee Joo-young at An Bo-hyun. Umiikot ang kwento ng Itaewon Class sa buhay ni Park Se-ron na ginampanan ni Seo-joon na nagbukas ng street bar sa Itaewon. Sa series, naghangad din ang karakter ni Seo-joon na maghiganti laban sa pamilyang responsable sa pagkamatay ng kanyang ama. Susunod, cast ng Bad Genius sa the series sa TV5 may pa-advance screening para sa kanilang fans. At walang makakapigil sa isang couple sa Iloilo dahil kahit bumabagyo, tuloy ang kasal. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Malalim na kasaysayan, mga antigong struktura at masasarap na pagkain. Ilan lang yan sa mga dinarayo ng mga turista sa isang lugar sa Malaysia. Nasa frontline ng balitang yan, si Von Belinario. Kung gusto mong mas makilala ang Malaysia, hindi dapat palampasin ang pagbisita sa Melaka. Matatagpuan ng UNESCO World Heritage Site na ito sa katimugang bahagi ng bansa. Dito, tampok ang impluwensya ng mga nanakop sa kanilang Portuguese, Briton, Dutch at iba pa. Mula sa mga istruktura, disenyo at arkitektura, kitang-kita ang kwento ng kanilang kultura. Makikita rin dito ang St. Peter's Church, ang oldest functioning Catholic Church sa buong Malaysia na itinayo pa noong 1710. Pati na ang pinakamatandang Hindu temple sa buong Malaysia at isa sa mga oldest sa Southeast Asia na itinayo noong 1781. Ang Christ Church, ang oldest Protestant church sa Malaysia. At ang St. Paul, ang oldest European building sa Southeast Asia. Pagsapit ng gabi, ang bahagi na ito ng Melaka na kung tawagin ay Jonker Walk, punong-puno ng buhay at talaga namang makulay. Sakay ang very vibrant nilang tricycle, pwedeng libutin ang historical part na ito ng Melaka, kabilang ang Fort Santiago. Kung trip mo naman ang kumain at mag-shopping, hinding-hindi ka mawawala ng pagpipilian sa kanilang night market. At para makumpleto ang Melaka experience, this river cruise is a must. Sa bonggang mga karanasan sa lugar na inukit ng kasaysayan, talagang mapapasabi ka ng halika na sa Melaka. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Magtatapos na ngayong araw ang unang round ng UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament. Pinanatiling winless ng FEU Tamaraws ang UE Red Warriors sa unang laro habang umarangkada na ngayon ang finals rematch sa pagitan ng defending champions na UP Fighting Maroons at De La Salle Green Archers. Live mula sa Smart Araneta Coliseum, nasa frontline. Ang balitang yan, si Ian Suyu. Ian, kumusta ngayon ang tapatan ng UP at La Salle? Jester, nagpapatuloy pa nga rin ang mainit na basketball action sa pagitan ng defending champions UP Fighting Maroons kontra naman sa La Salle Green Archers para sa pagpapatuloy ng UAAP Men's Basketball Tournament. At ang mas exciting pa dyan dahil sila yung huling teams na magtatapat bago matapos nga ang first round ng eliminations ng torneo.
Sa ngayon, ongoing din ang second quarter ng bakbakan na yan kung saan lamang po ang UP 27-22. Aminado ang dalawang koponan na mahirap ang laban lalo't karibal talaga nila ang isa't isa. Ito ang unang beses na maghaharap sa UAAP Court ang Maroons at Archers mula nang magkampiyon ng UP noong season 87. Bit-bit ngayon ng UP ang momentum, dala ng kanilang 4-game winning streak. Pangatlo sila ngayon sa standings sa likod ng 4-2 win-loss record. Pero kung ang UP may momentum, sunod-sunod naman ang dagok na iniinda ngayon ng Lasal. Nagsimula yan sa injury ni Mason Amos noong nakaraang linggo sa laro kontra NU. Nagtamo ng punit sa medial collateral ligament o MCL sa kanang tuhod si Amos. Ilang araw matapos niyan, nagka-MCL injury rin ang star guard na si Kian Baclaan noong Miyerkules kontra UE Red Warriors. Ayon sa Lasal, hindi na makakalaro ngayong season ang dalawang players na yan. Mahalagang pyesa pa naman sila, lalo't hirap ngayon ang Archers. Hawak nila ang 3-3 win-loss record at kasalukuyang pang-5 sa standings. Kanina naman, nagbalik aksyon na rin ang UE pero tinambakan sila ng FEU Tamaraws 95-76. Wala pa ring panalo ang UE sa loob ng 7 laro ngayong first round. Hindi naman sumabak ang team captain na si Welo Lingo-Lingo matapos masuspende ng 3 laro dahil sa play na nagdulot ng injury kay Baclaan. Wala rin si head coach Chris Gavina matapos namang patawan ng 4-game suspension dahil sa mga sinabi niya tungkol sa mga referee. Jester, pagkatapos nga ng laro sa pagitan ng UP at ng Lasal, pahinga muna ang ating mga collegiate players para naman sa paghahanda nila sa paparating na second round sa susunod na linggo. Yan muna ang latest mula dito sa Big Dome. Jester? Wala tayong pinapanigan dyan, pero go UP. Maraming salamat, Ian Suyo. Dinagsa ng maraming fans sa isang mall ang mga bida ng Pinoy adaptation ng Bad Genius. Kabilang dyan si Atasha Mulak na excited na rin sa kanyang first and upcoming movie. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Bad Genius, the series fever is real. Kitang-kita naman yan sa full-blown fans day nila sa Maynila with Jairus Aquino, Gab Lagman at Atasha Mulak. Ang ilan, nagdala pa nga ng banner, regalo at cake para sa kanilang mga iniidolo. Chika naman ni Tash, kahit off-cam ay in character ang peg niya while shooting the series. Tinrato niya raw na ala final exam ang Bad Genius. Sinacrifice ko po yung buong buhay ko, as in wala na akong rest days, as in wala akong social life, wala akong parang rest days or like that kasi lahat ng focus ko went to this project Bad Genius kasi alam ko sobrang malayo yung character ni Lynn sa personality ko. After naman ang Bad Genius, the first acting gig ni Tash, next Wednesday naman ipapalabas sa mga sinihan ang kanyang first ever movie. Ang gusto ni Mama ay... Yan ang Everyone Knows Everyone. Written, starred, and directed by Alessandra De Rossi. Kasama lang naman ni Tash dito sina Gina Alahar, Joel Torre, Edu Manzano, JM De Guzman, at marami pang iba. Sobrang na-starstruck ako. Siyempre naman, okay, ito na nga, para sa akin po, to be even with that cast is really just a dream. Kasi these are the people that I used to watch on TV before and the fact that I got to even breathe in the same room as them, para sa akin, sobrang special na yun. As in, sobrang tuwa. Happy na ako talaga. 16 or more. Bago yan, subaybayan din natin si Atasha sa Bad Genius every Saturdays, 5:15 p.m. sa TV5 at sa Signal Play app. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto, Nikki, mabilis ang tanong. Kung ikakasal ka, tanong muna natin. Emphasis sa kung. Sa kung, di ba? Eto, umulan bumagyo ba? Push ka pa rin sa kasal? Oo naman, kasi bayad na yun eh. Totoo, praktikalan lang tayo. Diba, praktikalan lang. Ikaw, balik sa'yo ang tanong. Tuloy pa rin. Sinzis, di ba? Maganda din naman magawa ng paraan yan. Ito kasi isang bride sa Iloilo. Aba, kahit rumaraga sana ang baha, pilit pa rin itinuloy sa altar kung saan naghihintay ang kanya magiging mister. Nakuha ang bride na yan na pasan-pasan ng isang lalaki para makatawid siya sa baha. Ganyan na pala ang bridal carry ngayon.
Umapaw raw ang ilog sa lugar bunsod ng malakas na ulan. Kaya tulong-tulong ang mga residente na maihatid ang babae sa kanyang kasal. Bayanihan pero yung bride yung binuhat. May nakahanda na ring lubid. Nakakapitan nila para nga hindi sila tangayin ng agos. Pag gusto, laging may paraan talaga. At syempre, saludo tayo kay Kuya na nagbubuhat nga kay ate dahil hindi talaga namantsahan ang wedding dress ng bride. Wala talagang masamang panahon na makakapigil sa true love. Diba? Puti pa rin naman ang dress ni bride. Yun ang mahalaga doon. Ayan, tama na. At yan ang mga informasyon dapat niyong malaman, mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.